Warm and pleasant greetings. Welcome to the 8th episode of Revalida. Testing theories, breaking conventions. Again with your host, Dr. Benedict David. So, nakaka-8 episodes na tayo. More or less, actually, I lost track na nung ating number of episodes. So, hinulaan ko na lang at 8. After all, my lucky number is 8. Diba? So, again, salamat kay Kuya Chot sa ating technical expert dito, no? And also one of the shareholders itong company natin, and si Mami Mel, ayun, yung CEO natin dumating na, bumaba lang daw saglit. So grabe init, take care, drink lots of water. Ngayon kanina papanik dito, napakaswerte ko naman, quote and quote, yung elevator is where yung elevators are under preventive maintenance, so I had to take the steps, I had to take the ladder, I had to take the steps for what you call 6 levels or for 6 floors. Pero okay lang, exercise yun. Exercise yun. Now, basically, ano ba yung topic natin ngayon? Integrity, no? So, we're having the topic about integrity. Pero bago yan, shoutout muna again si Home Cook Meals ni Kat and Barbie. So, ayan, sa yung Viber details yan, no? Napakasarap ng pagkain dyan. Recently, umorder uli ako sa kanila ng puto, saka sotanghon. Napakasarap niyan, kaibigan ko yan. So kung gusto niyo ng details nila, andun lang naman diyan sa picture natin yung kanilang contact details, and of course yung Happy Kids Art School ni Miss Michelle Mendenilla. So ayan, sa mga gustong maging artist, yung mga anak nila or kayo mismo at a very young age, pwede nyo sa kontakin. Meron niyang page, just type sa Facebook, Happy Kids Art School. So ayan. And shout out din, meron akong dalawang closest friends na nagbe-birthday ngayon, nag-celebrate ako ng birthday ngayon. Number one is yung kabrad ko and childhood friend ko, si Ryan Alejandro. Brad Ryan, happy birthday. Actually, April 6 ako, siya April 20. So, I'm just only 14 days older. So, pareho na tayong 41. So, mag-mature na tayong dalawa. Ayan. Happy birthday, brother. Shout out din sa family, kay Nerge, kay Sean, saka sa dalawa inaanak ko, si Sean saka si Yasmin. Shout out Then birthday greetings din sa aking anak-anakan, sa isa sa mga aanakin ko kapag ikakasal na siya, former student ko, si Rhea Matimtim. Happy birthday, anak she. So happy birthday, and both of you, may you have many more birthdays to come. And shout out sa aking special friend na si Pauline Mercado, no. Salamat, ma'am, sa pagsuporta at panonood palagi ng segment natin. Maraming salamat po, and good luck sa iyong mga endeavors sa ngayon, and God bless. Ayun, so integrity. Lahat naman nung, as an example, lahat naman na binabagit ko, these are all people and companies of integrity. Pero let's dwell on the details na ngayon pag sinabi natin integrity. Pag sinabi nating integrity, actually meron akong episode which is entirely related on this one. However, nung birthday ko, sinurprise ako ng mga kapitbahay ko, ng mga kaibigan ko. So, sila Tita Jo, si Lars, si Ate Kat, si Kat and Barbie, yung Home Cook Meals yan. Si Catherine, si Barbie, si Mami Connie, si Sir Christopher, si Pops, diba? Saka yung mga kaibigan ko sa board, diba? Although nag-dinner naman kami the night before, diba? So, buhay ko doon sa Revalid ako na page.
na page tungkol sa mga academics ang aking ginagawa, tungkol sa mga academics ang aking dinidiscuss. So maybe ngayon for this episode, slices of life naman. 'Di ba? So let's dwell on that. Sabi ni Madam President sa akin, sabi niya sa akin, we are all persons of integrity. We are all men of integrity. And in order for us to push to or to flourish, let's put it in a way na hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Di ba nga? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Di ba? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon, sorry, nagpa-fluctuate. Actually, magaling na ako eh. Di ba, nagkasakit ako a few weeks ago. So, magaling na ako. So, malakas ako ulit boses ko. Baka nag-i-echo, di ba? So, integrity, no? When we talk of integrity, we are not just talking of your disposition. For me, integrity is also action. More of action. Hindi lang siya basta religious or spiritual, whatever. It is more of how we act. It is how we act about on a certain circumstance. Yeah, it is how... Elizal. Greetings from Elizalde Broadcasting. Mic test, mic test, mic test. Greetings. Patingin mo muna ako, Doc. Birthday ko kapon. Kuya Chot, happy birthday nga pala. Happy birthday, Kuya Chot. May you have many more birthdays to come and may you have more prosperous love life. More prosperous love life, Kuya Chot. Mic test, mic test. Dali lang, Doc, ah. Okay, konting salita, Doc. Mic test, happy birthday uli sa mga friends ko. Sa mga friends ko, sa dito kay Kuya Chot, birthday niya kahapon, I forgot, medyo may memory gap na, signs of aging, nung mag-41 ako. Happy birthday uli sa mga inaanak at sa mga kaibigan ko, too many to mention, and so, mic test lang uli, no, mic test. Yung isang mic na, Doc, subukan mo gamitin. Mic test. Lipat ko, Kuya Chot. Mic test. Ayan. May nagmamarites sa mic test. Marites, mic test. Yan, okay yan, Doc. Alright. Yan ang gamitin mo na, Doc. Okay, go na, Doc. Okay na. Okay. Okay, Doc, go. Alright, so going back, nagkaroon lang tayo ng technical issues, nag-brown out kasi saglit, power interruption, pero ayan, here we are again. Integrity. Sabi nga nung presidente namin sa Condo Corporation, Benedict, happy birthday, you're a man of integrity. Kahit may sometimes ka pa, minsan-minsan, lahat naman tayo may mood swings at may topak, di ba? Another saying that is you're a man of integrity, as we are all of people of such. So, yan ang i-discuss ko ngayon.
hindi ko lang siya gustong maging isang part ng isang episode, pero gusto ko siya gawa ng isang buong episode kasi napakaganda nung tinatawag natin na concept of integrity. Kahit sabihin natin na cliche siya, pero ang daming hindi gumagawa nun. 'Di ba? Ang dami ko nakikita nung isang araw lang, that was Tuesday or Wednesday. Galing ako sa advising ko, isang thesis advice ko. Papauwi na ako diyan sa may Remedios, sa may Taft. Doon sa may malapit doon sa may LRT na mismo. May dumaan sa one way doon sa sumunod na kanto. Nasa na integrity. 'Di ba? Siningitan pa ako, hindi man lang nagsorry, dire-diretso siya. Deadma. O, 'di ba? Nasa na integrity doon. Integrity means being able to not only say that you're a man of integrity or a person of such, but also being able to act on that. Minsan nga, iba, nagsisimba pala, worship, pagdating naman sa bahay at sa kapwa niya, wala rin. So, wala rin integrity do sa bagay na yon. So, let's dig deeper, Let's dig deeper. Integrity means action. No matter how cliche something is for the definition of this virtue, that is integrity itself. Kahit na napaka-cliche ng integrity, still, most people cannot uphold and cannot practice this cliche. Ulitin natin, para mas madali. Kahit napakagasgas at napaka-cliche na ng word na integrity, ang hirap pa rin gawin yan para sa iba. Napapanood natin, di ba, mga teachers na alam naman natin yung mga nag-i-issue ni ma'am teacher before, di ba? O, nasa na integrity dun? For her part, sabihin natin na na-agitate siya. Yun na nga Doon papasok integrity mo through actions. Because integrity means na through your actions, you are manifesting your values and your character. Ulitin natin, Integrity is the manifestation of values and character in both words and action. So, if you are a teacher, for example lang naman, at pinorovoke mo yung mga estudyante na maging pasaway or pinorovoke mo kung sino man tao, ikaw ang monster. Di ba may kasabihan tayo sa Facebook, integrity-wise, If you provoke someone and made the monster or brought out the monster out of that person, ulitin natin, So, kung ikaw ay nag-provoke, if you provoke someone and created the monster out of that person is not the monster, ikaw. Ikaw ang may problema sa integrity. It's just like this, For example nga, si teacher. Si teacher, nagpo-provoke siya. Kung sino man, diba, may kaibigan ka or may kaaway ka, na-provoke ka, yung monster sa'yo, inilabas niya. Sino ang monster? Siya or ikaw? Siya, kasi pinorovoke ka. Or at least pareho kayo. Diba? Parang ganito lang din yan Integrity means being able to be consistent. Consistency ang integrity. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, pareho. Pero more of actions dapat yan. Kasi yun ang nakikita ng tao Ang mga tao kasi, people have what you call a short-term memory of what you say and even on what you do. Pareho yan. But of course, when you are establishing a good character in everything that you do, then people will somehow remember that. And that is integrity. So pag nag-provoke ka, pareho kayong walang integrity, pero mas ikaw kasi bakit mo siya pinorovoke? Alam mo na nga na ganun di ba? You are the monster. Parang ganito lang yan For example lang magjowa kayo, for example, nakita mo yung jowa mo may semi or nude picture sa isang dating site or whatsoever. Tas nagwala ka, nagalit ka, sino ang monster sa inyo? Syempre siya. Kung girlfriend mo ba yan or whatsoever, syempre siya. Bakit ikaw? Nagalit ka kasi may nakita kang hindi maganda tapos magpe-play victim yung, 'di ba? For example lang naman 'di ba? Ganun lang 'yun Pinorovoke ka, nagalit ka, syempre, ire-react mo, 'di ba? Same thing sa workplace. Pinorovoke ka, ang may kasalanan ikaw, pero mas may kasalanan yung nag-provoke sa iyo kasi hindi niya inisip yung welfare ng iba. And that is integrity or the lack of integrity. 'Di ba? Ika nga be a person of character even when no one is watching you. Diba? Kaya nga ako minsan, ulitin natin, parang gusto ko gawing example yun sa workplace, Halimbawa, sa workplace, pinorovoke ka. Yun nag-provoke sa'yo, yun ang monster. Nag-away kayo, nasisanti kayo pareho, diba? Yun ang monster. Mas kesa sa'yo, although monster ka rin, pero mas siya. Bakit? Kasi dapat alam niya yung breeding and boundaries niya O kahit sa magjowa uli, diba? O nakita mo, may nude pic siya sa isang dating site, tas nagalit ka or whatsoever, sa girlfriend mo or so, siya may kasalanan nun. Kaya nga ako sa workplace, I make sure na chine-check ko lahat yan. Baka mamaya, halimbawa, tatype ko,
Maski nickname nung tao, nickname niya, mga code name niya, lahat yan. Whole name niya, chinecheck ko sa LinkedIn, sa lahat. Bakit? Baka mamaya may makita ako hindi maganda bago ko siya i-hire sa trabaho, di ba? And I also suggest the same sa mga ganong klase, sa mga makakapakinig nito. Hindi basta for example, magna cum laude ba yan, summa cum laude, yun naman pala may scandal, di ba? Wag na lang, di ba? Wag na lang, di ba? Hindi ko nakukunin yan. O di kaya may record pala to or so. Wag na lang. Diba? Because again, integrity is a matter of basically being able to define yourself and your character even if no one is watching. Kaya ako, when I do my integrity check, lahat ginagawa ko, sinisi-CI ko lahat yan. Again, baka mamaya, no? Sa papel, sa resume, magaling siya, maganda ang credentials niya. Ulitin lang natin, ano? A person might be good in paper, a person might be decent in paper, pero do a thorough check. Baka nga mamaya, halimbawa, babae, ang galing-galing niya, magna cum laude or so, yung pala may scandal siya sa mga dating sites. Diba? Mahirap yun. O di kaya, may record pala siya, o kung sino man, diba? Whatsoever lang naman. So, you have to do your diligence in order to uphold what you call the integrity of not only you but also your company and what you stand for as a person. Yun ang meaning na integrity. Hindi lang basta yung nababasa. Kasama dun yung gawa at kasama din tinatawag natin pagfa-fact check. Diba? Yun ang definition ng integrity, mga kapatid. In action. No further explanations needed on that. Diba? Do what you think is right even when no one is watching you. Yun ang definition ng integrity. Minsan nga ito, no? Ito, marami akong, actually, kanina umaga, naka-receive ako ng chat kasi mahilig ako mag-comment doon sa mga baseball fan page kasi baseball fanatic ako. Minsan sinasabi ko, pinagtatanggol ko si Shohei Ohtani, alam naman natin yung naging gambling issue niya, di ba? Yung betting issue niya. Minsan may nagchat-chat sa akin at tinatawag ako idiot, tinatawag ako stupid. Minsan sinasabi ko, and you're a racist. Ginaganon ko talaga. Not because I am mad, but because minsan kasi, sa actions mo, lumalabas yung character mo. And minsan, kailangan mong patulan. Hindi porke hindi mo pinatulan ng isang issue, isang tao, wala ka ng integrity. Doesn't work that way. Oo, kanina sinabi ko, pareho kayong monster. Pero, may hangganan yon yung patience mo. Ulitin ko lang, may hangganan ng patience ng isang tao. Minsan, kapag nasagad yan, pag napuno yan, may kalalagyan ka talaga. Diba? Magandang gawing marites to. Ito na lang gawin natin marites. Although wala ako experience sa ganito, disclaimer lang, wala ako experience sa ganito at wala akong kilalang nangyari ito. Pero halimbawa, yung jowa mo, for example lang naman, nakita mo, may nude picture, diba? Marites lang. O, nagalit ka. Siyempre, boyfriend mo o girlfriend mo yun, kung ano man, diba? O girlfriend mo yun, tas makikita mo ganun. Tas sa LinkedIn, for example, o sa Facebook, ang DCNP niya, tas may ganun pala. Nakakahiya yun. Nakakahiya yun kahit na family na kayo or so nakakahiya sa anak mo, sa anak niya, diba? Diba? Sa anak niyong dalawa, diba? Pati sa estado mo, nakakahiya yun. Diba? O halimbawa, meron kang criminal offense, nakakahiya yun, tinatago mo. Diba? Di kaya sexual offender ka pala, o di kaya estapador ka pala, nakakahiya yun. Diba? Then you are doing this or doing that sa isang company, executive ka, may problema tayo doon. Or even in a simple item as this. For example, sa parking namin, kahapon, share ko lang, integrity, hindi naman to purely academic na. Sa parking namin kahapon, doon sa Peninsula, nag-inspect kaming 4 na board of directors doon sa mga sasakyan. Doon sa mga sasakyan na mga koloro, meaning yung hindi bumili o nagre-renta ng parking slot. Di syempre, nakalista na yon. Syempre, kung sino-sino sila. Alam naman namin kung sino may-ari ng mga sasakyan. Ba, may umalma agad. Chinat ako, sabi sa akin, wala raw ba akong puso? Bakit daw bibigyan ko siya ng violation? Wala raw siyang pambayad ng parking slot? Wala raw siyang pambayad ng parking space? Wala raw ba akong puso? Hindi na raw ba ako naawa? Alam niyo sagot ko? Ma'am, naka Ford Raptor po kayong pamilya. Don't tell me nakabili ka na Ford Raptor tapos wala ka pang bayad ng parking slot. O, kailangan mo ng pera pala, naghihirap ka na, bilhin ko yung Ford Raptor mo, 300,000, spot cash ngayon. Hindi siya nakakibu Sabi sa akin, hindi ka rin bastos, no, Benedict? Ay, hindi po ako bastos. Kayo po yung bastos kasi binabastos nyo ako. May Ford Raptor ka, wala ka pang bili ng parking space. What a hypocrite.
Ginanon ko talaga sa chatroom. Sabi ko, pabarangay nyo ako. Sige, tingnan natin. Kung may patunguhan kayong magpamilya sa akin, tingnan natin. Diba? I mean, nasa na integrity dun? Even in the most simple sense. Hindi lang integrity ang nawawala sa kanya. Hipokrito pa silang pamilya. Biro nyo, naka Ford Raptor, tapos walang pambiling parking, tas nung masukol, kami pamaling, di ro kami naawa, wala na nga silang pera. Ibenta nila yung sasakyan nila. Kung talagang gusto nila. Diba? Ganun sa kayo. Sa akin, kahit sabihin, walang kaibigan na kaibigan ko sa akin, if ever. No matter who that person is, so, no matter who that person is, who das na yan, kahit kaibigan siya na kaibigan ko, wala sa akin yon. Damay ko pa kayo pareho. Ako talaga, I'm a person of utmost character. Di ko pinagmamalaki, pero ako, pag sinabi ko talaga, pinapanindigan ko. Hindi na nga ako mayaman, hindi na nga ako gwapo, wala na nga akong buhok, integrity na lang ang meron ako, tatanggalin ko pa ba? Diba? Ako straight ako sa ganyan. Kung mali ka. Ganun kasimple yun. Kahit kaibigan ka na kaibigan ko, kung mali ka, pareho kayong may kasalanan sa akin. Diba? Although adulting 101, kaibigan ko, wala naman siya atraso, pero kung pinagtanggol ka, pareho kayo EAFO ko. Ganun lang sa akin yun. Diba? Because integrity is action. And integrity is a matter of what you call being able to do what is right, even if no one is watching. Diba? So, dumako tayo sa pangalawa natin. Tingnan natin ng mga Facebook, mga nagpapa-shoutout. Tingnan natin. Shoutout. Ayan, shoutout sa mga kasama ko sa Rotary. Si aking classmate na si Janine, Si Janine. Shoutout kay Miss Janine. Shoutout kay Miss Janine sa kanilang mga endeavors ngayon. Shoutout kay Janine. So, I think tatakbo siyang district governor, as with some of my friends also. So shout out sa kanila. May the decision of the district prevail, 'di ba? And all I can say is mahal ko silang lahat. Wala akong kinikilingan. Sa akin is doon tayo sa tama. Kung anong tingin ng distrito, irerespeto natin 'yan. Kung anong tingin ng Rotary District 3810, irerespeto natin 'yan at susuportahan natin kung sinong mananalo. Diba? Kasi lahat yan, mga kaibigan ko. At least 2 doon sa 3, ka-close ko. Diba? Na tatakbo. So, sa akin is, walang time ang mga tao para pakinggan ng mga sentiments at mga rants ng iba. Let's focus on the service and the dedication ng bawat isa. Track record, ika nga. Diba? So, shout out doon. Then, tumungo tayo sa next topic natin about integrity. Tingnan natin. Ano ba next topic natin about integrity? Integrity is honesty. Integrity is all about honesty. For example, ganito. Kami sa Rotary, babanggitin ko lang. Meron kami tinatawag na, is it the truth? Yun na 4-way test. 4-way test. Again, 4-way test, is it the truth? Kauna-unahan niya sa 4-way test ng Rotary. We always speak the truth and we always act on the truth. Masasabi ko yan sa aking close friend na si Janine. Masasabi ko yan na she always speaks the truth. And also do sa ibang mga candidates. We always speak the truth. And speaking the truth doesn't mean hindi ibig sabihin na speaking the truth all the time is wala kang mababangga. Minsan madalas may mababangga ka when you speak of the truth. Because when you're honest, walang mawawala sa'yo. Wala kang mako-compromise. Diba? Neutral ka palagi. Diba? Kaya nga kami sa Rotary, pag tinatanong kami palagi, in everything that we do or we say or we confer, we always ask ourselves first, is it the truth? Masig kami sa Knights of Rizal, saka sa Freemasonry, sa mga kuyang, we always speak the truth. Hindi pwedeng hindi. Although tao lang, may mga pasaway, pero sila ang may issue doon. Ako hindi. Diba? Kung meron kapag kukulang, sila ang may issue doon. Ako hindi. Kami hindi. Diba? Karamihan hindi. Pag sinabi kasi nating honesty, consistent ka dapat sa sinasabi mo at ginagawa mo. Okay, nagkakamali tayo. Like for example, nagkamali ka. Tao ka lang di ba? Pero you should be humble enough to admit that mistake. Hindi porke nagkamali ka, ibabaon ka na ng mga tao pa ilalim or palugmok. Walang ganon. Honesty is about consistency in everything that we do. Yun ang meaning ng honesty, mga kapatid. So, consistency. Minsan magkakamali ka kahit sa facts, sa mga katotohanan, magkakamali ka na interpretation. Honest mistake. 'Di ba? Pwede naman magkaroon ng honest mistake. Magkaroon ka ng misinterpretation ng facts. Honest mistake. Nagsorry ka.
Does it mean that you're a bad person? Hindi. You're a person of more integrity pag ganun. Kasi inamin mo agad yung pagkakamali mo. Kaya nga ako, no? Again, babalikan ko kasi kanina kasi nag-drive ako sa masagi sa isip ko. Kasi kanina, wala akong hugot dito, no? Again, don't get me wrong. Wala akong hugot dito sa kinikwento ko na marites nga na magjowa na may sex scandal yung isa. Wala naman ako hugot doon. Pero, wala, nababasa ko lang sa Facebook or whatsoever, di ba? So, sa akin, pag ganun, wala na siyang consistency. Kung ako naman do sa, halimbawa lang, kung nagkatotoo man siya, no? Kung ako naman do sa babae or do sa lalaki, aminin mo na lang, di ba? Then mag-sorry ka. Mali mo, tanggapin ka pa rin ng jowa mo, di ba? Kahit ganun yung mangyari, di ba? So, yun ang integrity. Kasama din yung pag-aamin na pagkakamali and doing your best to rectify or to correct it. Di ba? Whether in Rotary, whether in love life, whether in work, whatever. Di ba? It's a matter of correcting and rectifying your mistakes. Diba? Yun ang tinatawag natin na integrity is honesty, no? So, ang simple, no? Feeling ko di tayo abot na 1 hour dito. Well, hindi naman tayo required, basically. Pero sa akin is, napaka-simple. Pero ang tanong dito, ginagawa ba natin? Ginagawa ba natin siya? Do we really uphold? Do we really do? Or do we really comply or abide by the virtue of integrity? When no one is watching, what are we doing? For ourselves. Diba? Hindi man tayo nakikita ng tao. Hindi man tayo nakikita na kasama natin. For example, ako, hindi man ako nakikita ni Kuya Chot, ni Mami Mel, ni Tito Hill all the time. Hindi man ako nakikita nila Therese, nila John, nila Janet, nila Bernard, nila Josephine, nila Kat and Barbie, nila Connie, nila Christopher, nila Rachel. Hindi man nila ako nakikita. Hindi man ako nakikita palagi ni Michelle. Hindi man ako nakikita palagi ni Bu at ni Sol, mga kamag-anak ko, at ni Chi. Pero anong ginagawa ko sa sarili ko? Hindi man ako nakikita na 5,000 plus friends ko sa 4,000 plus friends ko sa Facebook at 17,000 followers ko sa Revalida site ko. Anong ginagawa ko on my own? Mga estudyante ko, pag hindi nila ako nakikita, sino si Benedict? Anong point ko sa sinasabi ko? May isang tao lang, may isa lang ako accountable kapag wala nakakita sa akin, yung nasa taas. Kaya si Hodang si Allah yan, kaya si Hodang si Christ yan, kaya si Hodang si Buddha yan, I don't care kung anong itawag natin sa kanila. Pero may isang supreme being na nakakita lahat ng ginagawa ko. At yun lang ang mahalaga para sa akin. Yung nakikita sa akin ng tao, bigyan nila ako false interpretation, okay lang, isipin nila gusto nila isipin, di ba? Pero sa akin, kung ano man ang nakikita mo sa buhay, kung nakikita mo sa sarili mo, Diyos palagi ang witness doon. Hindi mo kailangan i-prove sa ibang tao yung integrity mo kasi kung naniniwala ka kay Lord, automatic yan. Kaya nga babalik ulit tayo doon sa gusto ko i-marites palagi na naisip ko kanina, naglilinger sa akin, kumbaga, na-LSS ako doon di ba? Kung wala kang tinatago, be as it may, di ba? Kung wala kang tinatago sa kaibigan mo or whatsoever, sa workplace mo, hindi ka dapat mangamba. Kung wala kang tinatago sa parking, doon sa condo namin, hindi ka dapat mangamba. Di ba? Ganun lang naman yan Kung wala kang tinatago sa mga activities or whatsoever, hindi ka dapat mangamba. Di ba? Kasi Diyos na ang magja-judge nun. Integrity is more of also honesty and action, consistency. Diba? Next, last but not the least. Diba? Integrity is maturity. Actually, integrity leads to maturity. Because when you are a person of utmost integrity, you are a matured person, definitely. Ano ibig sabihin dun? Hindi naman ibig sabihin ng integrity is, well, it doesn't always mean that you're quiet or hindi ka patola sa mga issue. It doesn't mean like that. Integrity is standing for what you think is right. Wag naman yung sobra na patola ka na sa lahat ng mga issue ng taong bayan na hindi rin naman tama yun. Tactless ka na nun. Diba? Discretion pa rin. Dapat discreet ka pa rin. However, when you talk of integrity, dapat alam mo kung kailan ka lalaban, alam mo kailan ka tatahimik. Yun ang maturity. Ika nga ano yung kanta ni Shakira, yung Waka Waka, ano yung opening line niya doon? You're a good soldier,
choosing your battles. We have to choose our battles, di ba? Minsan nagmamarites, minsan naisip ko rin na maaya na naman kasi may nakita akong post kanina sa Facebook, di ba? Yung magjowa na nakita niya yung girlfriend niya sa isang skandalo, di ba? Naglilinger na naman sa akin yung nakita ko sa Facebook, di ba? Pero still, worth it ba patulan yun or whatsoever? Siguro. Diba? Siguro. Sa akin, hindi. Kaya lang, syempre, for segment sake, diba? Pero still, diba? Kung ikaw, worth it ba patulan yun? Sa akin kasi, kung pwede mo patawarin mo. Kung pwede kayo magkaayos kayo. Or mag-civil kayo, diba? Ganun kasi sa akin ng mga bagay. Napakasimple ng mga bagay for me to be stressed. Life is short. Ba't ka may stress sa mga ganun? Diba? Pero halimbawa sa akin nangyari, sa akin mapagbintangan yon, sabihin, ikaw gumawa niyan, Benedict eh. Ay, may kalalagyan sa akin yan. Kahit na hindi ko whatsoever, halimbawa kaibigan ko or so, may pinagbintangan ako na kung may ginawa negative sa kanya, ay may kalalagyan sa akin yan, kahit babae yan. Mapapile driver ko yan, kahit babae yan. Pagbintangan ako na hindi ko ginawa. Siyempre sa una, siyempre discreet ka lang, tahimik ka, pero kung paulit-ulit ninanag ka, mapapile driver ko yun. Kahit mabawsi ako. Bakit? Kahit makulong ako. Bakit? Minsan kasi nakakairite. Nawawala yung mindset mo, di ba? Ipapile driver ko talaga yun. Ipe-pedigree ko yun. Yung kay Triple H, may kalalagyan talaga sa akin yun. Bakit? For example lang, siraan mo ko ng todo. May kalalagyan ka. Remember what I told nung last episode ko, no? Two weeks ago, ano sabi ko? Ang galit ko may levels. First level, hindi kita papatulan. Ulitin ko lang, ang galit ko may 4 levels. First level, di kita papatulan. Second level, keyboard warrior lang kita. Keyboard warrior lang kita, ibabash lang kita sa keyboard ko, ibabash back lang kita. Third, pwede kita sapakin. Although, alam nyo naman to, sa 3 episodes ago, di ba nasabi ko, once pa lang ako nakasapak sa buong buhay ko, high school pa ako noon, my first and my last. Diba, yun ang third. Yung fourth ko, wag naman sana dumating kasi baka hindi nyo na ako makita, baka makabaril ako. Yun ang fourth level na anger ko. Wala pa namang umaabot doon. Malapit na, meron. Pero wag naman sana. Wag naman sana, diba? So, yun ang 4 levels of anger ko. And for me, no, that is a sign of maturity for me. Hindi siya immaturity. Siguro sinasabi nyo, si Benedict kiss and tell. No. I am just presenting my levels of anger because my levels of anger define my patience. And my levels of anger define my character. Hindi porke inaaway mo ako, babarilin kita agad. Does it work that way? Pagbibigyan kita. At minsan, ililet go ko na lang yan kung hindi talaga kapatol-patol. Diba? Pero minsan, kahit kung sobrang sama mo sa akin, sinisiraan mo na ako whatsoever, pwede kita barilin, wag naman. O pwede kita sapakin, regardless of your gender or sexual orientation or so. Pwede. The word is pwede. Kasi masasagad mo, lalo pag affected sa akin, family ko, no? Lalo pag late mother ko ang nagagawang issue, muntik na talaga. Diyan sa condo, biro niya yung nanay ko, patay na nga, binuhay pa. Sabi, ang unit owner pa rin yan, yung nanay niyan. Patay na yun di ba? Yung mga ganung bagay ba? Yung mga nambabash, diba? Muntik na. Kaya lang, syempre, I am above that. And that is maturity. If you let yourself become a person that who and that you are above of what people expects of you, then that's maturity. Diba? I hope may sense yung sinasabi ko, no? Hindi ko to sinasabi just because I want to bash someone or so, wala. Sana nga may nababash ako, wala Walang action. I mean, the past 2 weeks, puro birthday greetings ang ang nababasa ko. Until now, may bumabate sa happy birthday, walang action. My bash life talaga My life of bashing is basically non-existent ngayon. But also bear in mind that it's a lesson for us to test our patience. Diba? Dapat maging patient tayo sa lahat ng bagay. Ngayon, kung talagang sagad na, there comes a time wherein you have to fight back. If you fight back, would you lose integrity? Of course not. Hindi ganun yun. Ngayon, doon naman sa naka-offend, have the integrity to say sorry and to tell your apologies. And kung employer ka naman, siguraduhin mo na hinahire mo na employee or kung ano mga estudyante or so, is may integrity. Tignan mo lahat. I-CI mo siya ng todo because that person may affect your company. Diba? Malay mo, hindi mo alam, meron palang ginagawa all this time. You know what I mean, diba? So, ayan, no? So, I won't take it that long, Virtue of integrity lang tayo, no? Napakagandang topic. Sana may natutunan kayo, no?
So, ayan. So, ano ba tayo? Ika-8 or 9th episode na natin. So, malapit na matapos ang season 2 pero may season 3 tayo. Sa season 3, magle-level up ulit tayo. Bigyan ko lang ng overview, no? Pag nag-season 3 na tayo, hindi na tayo basta purely academics lang or purely ganito. Bala kong i-level up palalo ang Revalida by taking sensitive topics. Pero, syempre, again, disclaimer, doesn't reflect on the network and doesn't reflect on people around it. Just my take on certain slices of life na napaka-sensitive sa atin. Kumbaga, para tayong docu-series, episode series ang gagawin natin. Diba? So, for example, ngayon, pasok ka na naman. Sem break na naman. Ano mga itatakal ko dyan education-wise? Basically, yung mga research, diba? Sa society natin, political. Hindi ako magdedwell ng political stand ko, no? Ibibigay ko objective take ko. So, ganun tayo mag-level up sa season 3 natin sa Revalida. Kalahin nyo, no? Nakadalawang seasons na ako. Ito, medyo kwento na lang to, no? Wala ito kinalaman sa segment natin, sa episode natin ngayon. When I established or when I thought of Revalida, ang nasa isip ko lang talaga was, to be honest, was to bash back at all of my haters. Yun lang ang nasa isip ko sa Revalida before. Kaya nga, unang episode na Revalida, sa TikTok pa yon, wala pang Elizalde nun. Or at least meron na, pero hindi pa kaparte ng kumpanya. Ang unang ko sabi doon, I will test and I will step on the head of people who know nothing about the academe. Nandun yun sa first episode ko sa TikTok. Exact words ko yun. Kung kinakailangan may maapakan natin for the sake of correcting the academe. So in short, just to bash back on my haters. And look at where I am right now. 17,000 followers to sa Revalida page ko, yung official na personal ko, no? Sa Elizalde Broadcasting, ito, may nanonood, marami-rami. Diba? Salamat sa support. Diba? Marami na nakapagtanong sa TikTok, sa Facebook, sa Messenger. Marami na daw. Although I don't consider myself as that. Marami na daw ako natulungan, although sa tingin ko, I just guided them. Hindi ko sila tinulungan. Ginaid ko lang sila sa tamang gagawin nila sa mga dapat nila asikasuhin sa pag-aaral nila. I don't even wanna call myself competent. Ni minsan hindi ko sinabi, guys, ito, mga estudyante ko, no? To all my students, from past to present, walang magsasabi na si Benedict sinabing magaling siya. Never ko po sinabing magaling ako ever sa klase at sa labas. Bakit? Alay ko sinasabi, hindi ako magaling. Alay ko sinasabi, experienced ako. At nung bata-bata pa ako, alay ko sinasabi, I'm willing to learn all the time. Bakit? Kasi kung sinasabi mo magaling ka, masasarado ng isip mo na hanggang doon ka na lang. Pero kung meron kang tinatawag na willingness to learn, you will not call yourself competent. Kasi alam mo na experience ng isang tao na dadagdagan as time goes by. At kapag nadagdagan ng experience sa tao as time goes by, doon lang siya gumagaling. Diba? Doon siya nag-i-improve. So ako, kung papipiliin ako, am I competent or am I experienced? I will tell others, I'm experienced. Because I was blessed with the time and the skills and above all, the people to help me reach where I am right now. Too many to mention, hindi ko na pwede isa-isahin yan, baka may magtampo. Sa totoo lang. Pero, hindi ko ito mararating kung wala yung tatlong bagay na yon. Willingness to learn, people around me, and syempre, yung academic skills ko rin. Kaya nga dapat, stay in school ka pa rin, syempre, di ba? Hindi ko ito mararating kung wala yung tatlong bagay na yon. Lalo yung mga taong tumulong sa akin na nag-umpisa pa lang ako. So, kung papipiliin ako, am I competent or am I experienced? I will say all the time, I have the experience to make it right. And if I am wrong, I also have the humility to rectify my mistakes. And hoping that people will forgive me. Ngayon, kung ako ang napagkagawa na pagkakamali, papatawarin ko. Ang pag-iisipan na lang natin dyan, kung papalampasin ko ba o sasapakin muna kita bago kita patawarin. Diba? Ganun lang, remember my 4 levels of anger, diba? Ganun lang naman kasi siya. Diba? So, well, when you're turning 41, siguro nararamdaman ko na to. Nung mag-41 ako, feeling ko parang hindi ko na kaya magsalita ng 2 oras or so. Parang gusto ko direct to the point na lahat. Diba? Hindi ko naman sinasabing it's a bad thing. Pero diba? I mean, siguro kasi you get tired of all those drama in life. Diba? Minsan may mga away sa Benedict, ano yung ginagawa mo? Benedict! Sabihin ko, ano? Para kami po sa nag-aaway, nagagano na kami. Minsan ng mga kaibigan ko, diba?
Well, that's life. That's life. Special summon ko ngayon. Bangayan kami ng bangayan eh. Ilang araw kami hindi nagpansinan. Hindi nagpansinan, di ba? Hindi nagpansinan, no? Di ba? Ganun lang naman yan eh. Ilang araw kami hindi nagpansinan, no? Tapos ngayon, nasa bus daw siya. May tutor, for example. O, di ako naman, sige, magbus ka, magkukotse ako. Bahala ka sa buhay mo, mainitan ka. O, di ba? Basta ka magkukotse ako, di ba? That's integrity. To each his own. O, di ba? Just kidding on that. Ayan, so sana may natutunan kayo, no? You have to remember that integrity is all about actions. Integrity is all about being consistent. May action ka nga, hindi ka naman consistent, wala ka rin integrity doon. 'Di ba? So with that, I leave you with a very interesting afterthought. Kapag may kausap ako, hanggang saan ang limit ng kaya kong ikwento? Kasi ka-close ko siya o hindi ko siya ka-close or stranger. Hanggang saan ang limit ng kaya ko ikwento sa mga bagay-bagay? Doon papasok yung integrity mo. Yung tinatawag nating discretion and character and the ability to relate with others in a consistent way. Alright? So, yun po yung episode natin for today. Maraming salamat po. God bless and I'll see you on episode 9 or 10. Thank you.